Paano nga ba mag-scan ng picture sa ating Epson L321 na 0? So okay, ating i-scan ito para ma-save siya as a JPEG or picture. So okay, lagay na natin dito sa ating printer na Epson. Yan, make sure lang na paganto. So may arrow dito, dapat dito nakaharap yan. Basta ilagay nyo lang, may scan naman yan, pwede nyo yung i-crop once na ma-scan na nyo na. Tapos pag nailagay na ninyo dito sa inyong Epson, yung i-scan nyo, dito na tayo sa ating computer. So okay, ang gawin nyo lang, punta lang kayo dito sa may kanang babang bahagi ng inyong monitor. At dito may makita kayong arrow pataas. So click nyo lang at hanapin nyo dyan yung USB icon. Yan. Click nyo lang yung USB icon at may lalabas na Open Devices and Printers. So click nyo lang yung Open Devices and Printers. Yan. Once na maklik nyo na yung Open Devices and Printers, yan guys, lalabas dito yan. Ito. Yung devices and printers nyo. Yan. Yung mga na-connected sa inyong computer. So ito yung ating Epson L3210. Yan. So may check siya. Ibig sabihin connected siya doon sa ating computer. So make sure lang na connected siya sa ating computer para lumabas siya dito. So paano nga ba mag-scan yan? Pag nakita nyo na to, so tapat nyo lang itong arrow na to, tapos right click. Yan. Ang gagawin nyo lang, click nyo lang itong start scan dito sa may pop up. Pagka right click nyo nung pinakang Epson L3210, click nyo lang yung start scan at yan ang lalabas. So dito merong scanner Epson series. So ito yung ating printer. So pwede nyo palitan kapag meron kayong ibang printer na nakakonect sa inyong computer. So isa ang ating nakakonect kaya hindi na natin siya papalitan. So profile ito, pwede nyo iset sa document, photo o add profile. Sa photo na lang. Tapos itong source, yan, flatbed. Sa color format naman is pwede nyo iset sa grayscale or black and white. So dito tayo sa color. File type is JPEG. So pwede nyo iset into PNG, BMP or TIF. So dito tayo sa JPEG. Tapos yung resolution, so pwede nyo i-adjust. Click nyo lang yung arrow up pag gusto nyo dagdagan at arrow down pag gusto nyo bawasan. Tapos dito sa brightness, pwede nyo i-adjust. Adjust nyo pa kanan pag mataas ang brightness or ibaba ang brightness pa kaliwa. Yan. Tapos itong contrast, so pwede nyo i-adjust pa kanan or pa kaliwa kapag pababa. So konti lang adjust. Yan. Dito sa preview or scan image as separate files. So mayroon dito na check. Kung gusto nyo makita yung preview bago nyo i-scan, yan, dapat naka-check to. Pag ayaw nyo, i-uncheck nyo lang. So check na natin yan. Tapos yan, kung gusto nyo makita yung preview ng inyong scan, so dito, click nyo lang yung preview. Yan. O, natunog na siya. Guys, yung ating Epson. At yan, nalabas na yung pinakang preview. At kapag gusto nyo i-scan, so click nyo na itong scan button. Yan. Yan, scanning na. Yan, natunog na yung printer natin at nailaw na. Ibig sabihin, nag-i-scan na siya. So makikita naman ninyo dito, yan. Yung scanning page, pag sumagad siya doon sa dulo, ibig sabihin tapos na mag-scan niya, natunog yung ating printer. Yan, nag-i-scan siya guys. Yan. Kapag tapos na, or sagad na sa dulo, yan. So okay, one new photo or video was found. So review, organize, and group items to import. So kapag pwede nyong i-organize yung picture, so dito, pag ganito lumabas, click nyo na itong next button. At yan, yung ating in-scan. So kapag meron kayong ibang in-scan, dito yun yan magsisave. So pwede nyong lagyan ng pangalan dito. Yan. Tapos dito makita nyo yung information kung kailan in-scan. Yan, yung date, tsaka oras. Yan, ito yung ating in-scan. Yan. Tapos, okay. Yan, import na natin. So import na natin para mag-save siya dito sa ating PC. Yan. Click nyo lang import button. Yan, importing. Yan guys, ito na yung ating picture. Yan. Ito na yung ating picture na na-scan. Yan, makita naman niyo dito sa taas kung saan nakasave sa C user admin picture. Yan.
So dito daw siya nag-save sa my picture. So click natin. Yon. Tapos yan, ito siya. So open natin para makita natin yung picture. Yan, yung picture natin na in-scan. So ito siya guys, kunin na natin. Yan. Ito yung picture natin na in-scan sa ating Epson L3210. Yan. Guys, na-convert na siya or na-scan na siya into picture or PNG or JPEG sa inyong computer. So, okay guys, ganun lang kadali mag-scan ng picture sa inyong Epson L3210 gamit ang inyong computer. So, okay guys, sana nakatulong itong video na to at kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Click nyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa mga video tutorial like this sa mga printer. Okay, salamat sa panonood.